Patok na patok sa ating mga Pinoy ang mga home services. Meron po kaming Gaya ng phone na massage, manicure, pedicure, at maging mga electrician, madaling makuhanan ng serbisyo. Dahil sa isang text o tawag lang, makukuha mo na ang kailangan mo. Pero sino ang mag-aakala na pati ang mga rehistradong nurse sa bansa, kabilang na ngayon sa kung tawagin mabilisang serbisyo? Atensyong medikal anumang oras. Yan ang serbisyo binibigay ng sumisikat ngayon na on-call nursing services. Pag may tumawag po sa akin na nangangailangan ng private duty nurses, ng caregiver, tsaka ng nurse auxiliary, I'll make sure na yung nurses ko ready. At tinatanong ko po muna sa kliyente ko kung sino po ang aalagaan, ano po yung sakit na aalagaan, bata ba siya or matanda, meron bang mga contraptions, meron mga devices na naka-attach sa client natin. Halos 7 buwan ng kliyente si Lynn ng elder care. Nangangailangan daw kasi sila na mag-aalaga sa kanyang amang may sakit. Mga basic na pag-aalaga, pag may natin, alam namin. Pero yung mga kagaya ng nagkaroon siya sa parang IV ba yun? Yung kailangan na i-inject yung medicines. Siyempre, hindi naman namin alam yun. At saka, hindi kami allowed. Malaking ginhawa nga raw kay Lynn na may profesional na nag-aalaga sa kanyang ama. Bukod sa mas nabibigyan daw ng atensyong medikal ang kanyang ama, abot kaya rin daw sa bulsa ang serbisyo nila. Sa halagang 900 piso hanggang 1,200, meron ka ng 12 oras na serbisyong medikal mula sa mga rehistradong nurse. Ayon kay Lynn, ang siyang talagang ikinagagalak niya sa serbisyo ni Alex ay bukod sa nabibigyan niya ng professional na medical attention ng kanyang ama, ay hinahasa rin daw ni Alex ang kanyang pasyente na maging independent at hindi lang umasa sa kanyang serbisyo. Gusto mong bumantay? Bukod sa maagap sa pangangailangan ng ama ni Lynn, pinapalakas din niya ang kalooban ng matanda. Na parang pamilya na rin eh. Ganoon na rin iniisip ko para malagaan ko siya ng gusto. Sa tuwing dumarating ako sa kanya, na parang nasasayahan siya na nakikipag-joke siya agad sa akin. Naging malaki rin ang tulong ng on-call nursing services kay Mary Ann. Ang 10 buwang gulang na anak naman niya ang hinahanapan ng profesional na mag-aalaga. Aniya, mas madali raw ito kaysa sa pagkuha ng yaya. Yung nanny, merong concept ng pakikisamahan mo siya kasi 24 hours mong kasama. Unlike yung 12 hours. So ito, walang ganon. Dahil professional sila. Kasi kapag nanny, they don't give you the details na concerned ka. Oportunidad daw ang binibigay ng on-call nursing services sa mga nurse na nahihirapan makapaghanap ng trabaho. Sa 12 oras kasing pagtatrabaho ng isang on-call nurse, makakasahod na siya ng 600 piso. Yung pinakakailangan ngayon is more on purely hospital experience. Minsan, sila pa yung nagbabayad sa hospital to work for a certain company. So, I think this is the chance for me to help my fellow nurses. Sa ngayon, meron ng 100 nurse ang on-call nursing services na handang magbigay serbisyo anumang oras. At kung papalarin, mas palalawakin pa raw nila ang paghahatid ng atensyong medikal di lamang sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao. Ako si Renzo Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon.